At kinatigan ng mga senador ang aksyon ng pamahalaan laban sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Suportado ng ilang mga mambabatas ang isinusulong na kaso ng Pilipinas laban sa China ukol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. We're all very supportive of the fight of the Philippines to secure its sovereignty. There's no conflict about following the legal recourse. Time, diplomatic solutions. Well, China obviously doesn't like the fact that we filed the memorial, but we really are left with little choice. Matatandaan bago matapos ang Marso, nagsumite ng memorial o written pleading ang Department of Foreign Affairs sa International Tribunal on the Law of the Seas o ITLOS. Sagot naman ng China na papaloob ang Nanshai Island o tawag ng China sa Spratleys Island sa teritoryo nila. Sinabi din ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hong Lei na hindi nila tinatanggap at wala din silang balak lumahok sa arbitration case ng Pilipinas sa ITLOS. Ang pinagmumulan din anya ng away sa teritoryo ay ang pilit na pag-angkin ng mga ito ng Pilipinas. Nababahala naman si Cayetano sa mga posibleng epekto sa ekonomiya ng ating bansa, bungsod ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang number one repercussion sa atin ng China is economic. And ang pinaka magsasuffer dito yung micro, small, and medium enterprises. I'd like to see the blueprint or the game plan ng government in helping SMEs pag nag-retaliate sa economic. Isa ang China sa mga major trading ng bansa. Bago matapos ang 2013, umabot sa $746.82 million ang halaga ng mga Philippine-made goods na naipadala sa China. Katumbas ito ng 33.2 billion pesos. Samantala, una nang ipinahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago, isang international law expert at chairperson ng Committee on Foreign Relations, na walang basihan sa international law ang 9-dash line claim ng China kung saan napapaloob ang mga pinag-aagawang teritoryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.